Bumabalik po dito sa Kaitanen Action at Boy Abunda. Kayo ba'y handa ng manalo? Marami sa inyong mananalo ng 3,000 pesos. Ang iba naman ay mananalo ng 5,000! Pero lahat may regalo. Mula sa JC at La Luna. Walang uuwi na walang regalo. Simple lamang, maglalaro tayo ng Alan Pia Pick. Pag natalo niyo sa Kuya Alan, meron kayong 5,000 pesos. Pag kayo naman ay hindi pinalad, kayo mag-uwi ng 3,000. 5 mula sa ating mga estudyante at 5 mula sa ating mga accountants. And all you have to do ay tingnan ang ilalim ng inyong mga upuan at meron doon mga CIA cards. Lahat ng merong cards, lapit tayo dito. Okay, pag natalo, sige Kuya Alan, may 5,000 ka. Pag hindi ka pinalad, may 3,000 pesos ka. Sige, ready? Tulungan nyo kami. 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! 3,000 pesos! Okay, dito naman tayo. Ready, go! Alan Pia Pick! 5,000 pesos! Ready, go! Alan Pia Pick! 5,000 pesos! Ready, go! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! 3,000 pesos! Dito naman, go! Alan Pia Pick! 5,000 pesos! Go! Alan Pia Pick! 3,000 pesos! Go! Alan Pia Pick! 3,000 pesos! Go! Alan Pia Pick! 5,000 pesos! Ready, go! Alan Pia Pick! 3,000 pesos! Ready, go! Alan Pia Pick! 5,000 pesos! Go! Alan Pia Pick! 3,000 pesos! Ready, go! Alan Pia Pick! 5,000 pesos! Go! Alan Pia Pick! 5,000 pesos! Ready, go! Alan Pia Pick! 5,000 pesos! Ang gagaling! Mga regalo muna natin para sa lahat. Boy, maraming bagay sa mundo na tututunan natin through tradition. Diba? So, wala pa naman kasi ako nakikitang kurso on 5-6. Nung araw, talagang ang salita ng isang tao ay sagrado sa kanya. Ngayon, marami ka nang marinig na, hindi, sinabi ko lang yon. So, ang point ko, especially the professionals, if we can develop systems, whether it's small businesses, how do you have simple accounting, isipin mo, if one of you makes that simple tool, tapos downloadable, pero kasi kailangan akma eh. Iba kasi talaga yung na-acclimatize natin. Di ba na nagawa nating akma or para talaga sa Pilipino or kung halimbawa, iba ang style ng 5-6 sa mga waray. Small loans waray style, di ba? Kung sabihin ng mga Ilocano ay mas magaling sa pera, ano yung app na yan or ano yung accounting na yan na mas para sa kanila din talaga, di ba? Sa Muslim, for example, no, bawal sa kanila may interest. So, not only the accounting, but the model of paano palakihin yung business is different. So, hindi pwedeng business mo yung pautang. Pero pwede ka mag-business na business. Ganda nun. Doon kay Rosalinda sa Aquilea, dahil nga sa hirap ng panahon, marami sa ating mga kababayan ang kumakapit sa utang. So, ngayong gabi, napanood natin na pareho dapat nag-iingat at pareho may responsibilidad. Ngayon nalaman ko yung mga karapatan ng bawat isa. Lalo nitong kwento ng minamana ba ang utang. Pupunta ka sa pamilya. Katulad halimbawa nung kwento ni Tatay Riz. Isipin niyo ang epekto nitong nangyayari sa kanila sa mga anak. Imagine yung epekto nito kay Jonathan.
yung kanyang anak, yung 10 years old na bata. Ang bata pa naman, hindi yung kung ano lang ang naririnig. Ang kanilang natututunan ay kung ano yung kanilang nakikita. At that brings me to my interview with Kylie Versosa. Napakagandang babae, beauty queen, Binibining Pilipinas International. Ngayon, meron siyang napakatagumpay na online business. Pero hindi ko alam ang pinagdaanan ni Kylie in terms of mental health challenges. Kunento niya na they would go and do counseling kasama niya ang kanyang dad because mental health challenges. And Kylie, maraming salamat sa iyong advocacy na pagpapalaganap ng mental health. Kailangan hindi lamang ang ating mga katawan ang malusog, dapat malusog din ang ating kaisipan. So maraming mga kwento pero iba't ibang aral ang ating napupulot. Pinakikinggan ko yung utang, nakita ko yung listahan, 1,500, 3,005. Itong halagang ito ay pinag-aawayan, halos nakataya ng mga buhay. Di ba? I think the challenge is for this generation to deliberately decide to be better people. At yung bawat number na yun, boy, na bawat first name, kapit sa patalim din, ha? Diba? Lahat. Sinong gustong umutang ng 20% yung interest, di ba? Parating sinasabi ni tatay, no, yung dating senador natin, Rene Compañero, na huwag magpaapi, alamin ang batas, no? And I'd like to add na kung may legal kasi na kaalaman, mas mailalaban talaga ang ating karapatan. At doon lamang tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita tayo muli next week. Dito lamang sa